Posibleng baguhin ng 4 na universidad sa Maynila ang kanilang academic calendar pagdating ng taong 2015. Imbis na June, nag-abiso ng ilan sa mga ito na gagawing Agosto o Setyembre ang pagbubukas ng kanilang mga klase. Pag-aaralan naman daw ng Commission on Higher Education o CHED kung makabubuti ang pagbabagong ito sa mga pamantasan. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? At Sandra, pinaghahandaan na rin daw ng iba pang kolehiyo at universidad ang posibleng paglilipat ng kanilang school opening sa August o September, katulad ng nauna ng inabiso ng iba pang colleges at universities sa CHED na balak nilang gawin sa 2015. 4 na universidad sa bansa ang nag-abiso sa Commission on Higher Education o CHED na mula June, gagawin na nilang August o September ang kanilang school opening simula sa taong 2015. Ito ay ang University of the Philippines Diliman, Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas. Initially, it was Ateneo and UP who mentioned it to me, and I said, yeah, sure, go ahead as long as you let us know. Ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, kung saan miyembro ang 3 naturang private universities, nagdesisyon daw ang mga ito na palitan ng buwan ng kanilang school opening dahil sa napagkasunduan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na dapat sabay-sabay raw ang pasukan sa mga paaralan sa mga bansang miyembro nito. Tanging Pilipinas na lang daw ang may school opening na June. Yung mga foreign students can easily come to us at tayo rin pwede tayong magpadala doon ng mga estudyante, exchange programs, research programs, pati mga graduates natin and professions magkakaroon ng mutual recognition. So ibig sabihin yung mga professionals natin dito, professionals din sa mga member ASEAN nations. Kapag natuloy ito sa halip na June hanggang March, magiging August na ang pasukan ng college students at matatapos ng May o kaya September hanggang June. Pero sabi ng COCOPEA, kailangan po muna raw maglabas ng isang direktiba o kautusan ang Commission on Higher Education o CHED bago po tuloy makapagbago ng school calendar opening ang ilang kolehiyo at universidad. Pero ayon sa CHED, hindi lahat ng universidad o kolehiyo sa bansa maaaring basta na lang magpalit ng school calendar. Kailangan kasi kabilang sila sa autonomous schools. Kaya naman bubuo ang CHED ng Technical Working Group para pag-aralan kung mas makatutulong nga bang gawing August o September ang pagbubukas ng klase sa kolehiyo. Pero ayon sa CHED, think about this very carefully. It has repercussions on basic ed. What will we do? You'll have the students graduate from high school in March and then wait until August and September. Licensure examinations. You graduate and then wala ka ng period for review. Ang Department of Education o DepEd, pag-aaralan pa raw nila ang epekto nito sa basic education, partikular sa mga magtatapos ng high school. At sabi pa ng CHED, Sandra, malabo raw na mangyari ang pagbabago ng school calendar opening sa 2014 at most likely kung sakali mang matutuloy ito by 2015 at yun ay dun sa mga kanilang nabanggit nating university colleges pa lang. At sa pagtatanong-tanong natin kanina, Sandra, sa ilang mga nakausap nating college student, hati-hati yung reaksyon nila. May mga sang-ayon, meron din namang di sang-ayon. Sandra? JP, ayon dun sa CHED, di ba sinabi niya kanina na pag-aaralan nila, no? Pero ang ibig sabihin ba nito ay pwedeng ipatupad ito na selective ng mga eskwelahan lamang, meaning yung willing lamang na magpatupad ng ganitong pulisiya, yung maaaring mag-go ahead at yung iba naman, pwedeng sabihin nila, June pa rin kami magbubukas ng klase. Sandra, kasi yung Ateneo, La Salle and UST, kabilang sila doon sa mga tinatawag na autonomous o yung mga may kakayanan o base sa CHED rules, yung mga eskwelahan na kabilang doon sa may mga kakayanang magtakda ng kanilang school calendar nang hindi na kailangan ng aprubahan pa ng CHED, pero kailangan lang silang abisuhan. Yung mga hindi kasama doon sa mga autonomous na schools, kailangan meron silang directives at approval mula sa CHED at ito nga yung nais ding gayahin ng ilang mga schools o universities at colleges na nakausap natin dahil nauna na nga nag-advise ang UST, UP, Ateneo at La Salle doon sa kanilang planong gawin sa 2015. At pinapaliwanag din ng CHED na hindi pala simple ito dahil meron siyang malawakang epekto. Gaya na lang halimbawa nung elementary at high school natin, paano kung June pa rin sila magbubukas ng klase, JP? Tama, Sandra. Matatandaan natin, nauna nang pinag-aralan o pinagdesisyonan ng CHED at ng DepEd na baguhin yung kanilang school opening na hindi na gawing June dahil ang issue naman noon ay yung weather condition sa ating bansa. Pero napatunayan na lang hindi naman daw sapat na reason yung lagay ng panahon para baguhin ito sa
ibang buwan sa halip na June. At yun nga, kagaya nga ng nabanggit ng CHED, ang dami palang mga kumbaga explanation o mga feasible explanations kung bakit hindi dapat basta-basta na magbago, katulad nga nung mga licensure examination. Ibig sabihin, hindi na nga daw sila, wala na silang time for review, at doon sa mga gagraduate ng high school, ay lalabas mahabang buwan silang nakatenga sa kanilang mga bahay. Sandra. Okay, kaya talagang dapat pala talagang pag-aralan mabuti. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.